So what's up mga listeners natin dyan? So nandito naman tayo sa ating beloved school na ISM. So ako nga pala si Jerome, ang inyong PT intern. Ako naman si Rania, SP intern. I'm Bongs, SP intern. And today pag-uusapan natin ang aming mga experiences in ISM. So welcome to our very humble podcast. Ayan. So today, our special request ng ating mga listeners dyan is pag-usapan daw natin ang school-based therapy. So yun, di ba? Pag sabi niyo school, ano mong naiisip natin dyan? School-based therapy. Hindi, school lang. School? Of course, mga bata. Mga bata, Takbuhan, takbuhan, nag-aaral. Yes. Yeah. Pero when people hear the word na may therapy na, or therapy in general, naisip natin lagi is hospitals or clinics. Yeah. Pero yung nakakalimutan na iba, meron ding area of practice na school-based na therapy. Yeah. Diba? So, sa tingin nyo, parang what does therapy look like inside the school? Actually, yung una kong expectation nun, naturo naman na siya sa amin no first year na may school-based therapy. Pero ang expectation ko nun is like, puro pull out. Yung push-in talaga, sabi nila may push-in therapy pero hindi ko talaga siya magets. So, ang inisip ko lang nun, alam niyo parang may psych? Ganun. Parang may SP kayo na pupuntahan niyo if may problems kayo sa any areas. So, bali parang kinukuha mo yung student from their classes to the clinic dun sa department. That was my expectation. Same. Connection. Connections! Okay. So, sa akin naman, kasi before, ang inisip ko lang pag sabing school-based na PT is parang merong clinic, same lang, may clinic, tapos pupunta lang yung mga kids doon na, for example, merong injuries, ganun. Pero, di ko naisip na pwede rin pala na pupunta ka pala dun sa actual na classes nila and makikita mo yung movement nila inside the PE classes nila. Tapos makita mo agad kung ano ba yung mga kailangan ng kid. Yeah. So, coming into here, ano yung parang pinaka nakita yung biggest difference between nakapag-clinicals na ba kayo before? Yeah, Or meron naman nakapag-observe? ng Observations, tas pre-practicals. So, ano yung parang nakita yung difference from clinical sa educational na setting? Kung sa clinical, it's more on you see the skills of the child, you see kung saan sila delayed when it comes to their age, and then you target those. Yeah. Dito, hindi sila tumitingin sa delays of the child talaga. It's more on what they need to function. They're targeting what the child needs to function In the and classroom. and to be integrated sa classes nila. Ganun. Sa peers din. Yeah. So, sa Difference. akin naman nakita ko is mas parang involved ka dun sa life ng child. Kasi, bis na sa clinic, parang once a week mo lang sa nakikita. True. Minsan, One hour. One hour lang yun, di ba? Tagal. 1 hour Ay, ang per tagal. week. Ang bilis. Ang bilis. Oh, so once a week. Tas minsan, pag nag-absent pa, parang once every 2 weeks pa. Ganon. So, parang makita mo lang siya, yung performance niya dun sa mismong therapy session nyo sa clinic. Pero outside nun, halimbawa, nandun na pala siya sa bahay or sa school niya, hindi na pala nagagawa yung mga nagagawa niya dito sa clinic. Which is, parang for me, parang concerning siya, di ba? Kasi, you don't see the real picture ng child. Yeah. Kasi, it may look like na kaya niya na kumuha sa mga activities mo sa clinic, parang tinatry mo i-simulate yung PE classes niya or yung mga activities na he wants to do, nagagawa niya sa clinic. Pero yung pala, kapag nandun na sa group, na sa klase na, meron pa palang ibang challenges na meron yung child na you don't necessarily see in a clinical setting compared to a school-based setting na PT. Which is para for me, parang mas maganda siya. Yeah. Kasi mas holistic. Yeah. Kita mo in all aspects. And if meron kailangan yung child na kailangan modify na activity, nandun ka agad. Nandun ka kaagad. Yeah. Alang boom. Makaka-provide ka. Yeah, ng kita mo support. na siya agad. For me naman, to add lang din sa sinabi niyo, parang
sa clinical setting, dahil nga bihira natin sila makita, parang mas hinahanap talaga natin yung output na like kung ano yung skills na dapat ma-observe sa kanila. More than like yung progress nila, more than kung ano yung mga kailangan nila. So, parang nagiging ano siya, output-based of a sort. So, ayun. Tapos yun dapat may 3 goals ka per session. Uy, ano yung 3 goals na yun? Sa amin kasi, parang yun Oo. yung standard na meron kang 3 goals na dapat tinatarget Tina-target sa during the session. session. Ano yun? Oo. Like, in general, kahit anong goals, parang skill-based goals. Yeah. usually. that. Sample. For example, kunwari Okay. masasabi niya yung R ng 5 times Oo. in 7 instances. Ganon. Dito, hindi mo masyadong binibilang kung ilang beses niya nagagawa yung skills. Basta kaya niya. Basta nakita mo nagagawa niya. Oo. Nakita mo, tsaka not necessarily nagagawa niya. It's more on na-apply niya. Oo, tsaka ano, parang Oo. kahit hindi niya magawa like by themselves, parang kung ano man yung support na kailangan niya, kunwari, sinabihan mo siya, ginaid mo siya, so malalaman mo na agad na kaya niya given that support. At tapos, yun din yung difference pag sa clinical. Hanggat hindi niya nagagawa independently, parang hindi niya pa kaya. Oo, Hindi niya kaya. Oo. So, parang dito sa ISM din sa amin, sa PT, parang pwede naman na nagagawa niya. Hindi naman necessarily na kaya niya gawin mag-isa. Or, halimbawa, hindi naman pala functional yung goal Yeah. for them na gawin yung isang activity na mag-isa. For example, yung isang student natin, may PE siya na gym. Okay. Pero hindi naman niya gusto yun. So, that's not necessarily functional for him na to progress doon na mag-isa. But he can do it. He can participate doon sa PE class na yun. Given support from yung mga EA, yung mga educational assistants, or yung PT, or kung sino man teacher na nandun. Okay, so parang dito nakita natin na parang yung goal natin for the child is not necessarily yung independence ba na mag-isa niya na kailangan gawin. Okay din naman na meron siyang support. It's okay na kumuha ka ng help. Yeah. Tapos as long as yung support na kailangan mo mabibigay, tapos magagawa mo yung activity. Ayan, so next topic tayo, no? So, question number 2. How do PT, OT, and SLP fit into the school team? So, paano nga ba nag-work na merong 3 therapists dun sa team ng mga teachers, 'di ba? Kasi school, 'di ba? So Yeah. predominantly mga teachers yung mga nandun. So paano tayo nag-fit as yung mga professions natin doon? Well, here kasi sa ISM, yung setup dito is like parang mga isang department na mayroong mga therapists, mayroong mga iba't ibang teachers, tapos may mga educational assistants. And here, they're very, very collaborative. Na kunwari, compared sa clinical setup, pag may goals ang isang therapist, it's purely theirs. They can ask other therapists, ganyan, kung ano yung nagagawa ng bata, kung ano yung functional for them. And that's the collaboration na. Dito kasi talaga yung goals nila. Nashock ako nung unang tinanong ko yun. Shocked. Kasi nagtanong ako nun, ano yung goals natin, miss? Tapos pinakita niya yung buong plan. Yeah. Na collaborative. As in, hindi lang siya basta SP goal. Yung goals nila is more on functional talaga for the kid. And one goal, halos lahat nagbibigay ng input. Tapos, yun yung parang focus area nila. Yeah, Na focus parang area. kunwari, isang goal, tinatarget ng lahat ng, ng members of the team. Yeah. Parang example. Example Kunwari, mo. self-advocacy. Gusto nilang mag-advocate for themselves independently yung kid. So, lahat ng teachers, in their activities, pinapa-advocate talaga nila. Yeah. And ang nilalagay na lang is more on strategies. Certain strategies. Ano yung nag-work for the kid. Yeah. Integrated din yung interests. Yeah, very integrated yung interest. Especially pag sa PT, pag mapamove mo siya. So, merong mga kids na gusto ng superheroes. So, mas yung activity mo sa PT sessions nyo, puro superheroes. Ayun. So, para sa amin naman, PT, parang kami nag-fit sa school team. So, usually, mas parang integrated kami sa mga more on movement. So, sa mga PE class. So, parang kami pupunta ako sa PE class ng mga students natin. Tapos, tutulong ako, co-collaborate ako with the teacher. Parang
no, coach, ano yung gagawin nating activities for today? And then, parang ako dun, yung role ko dun is, check ko kung kaya ba ni student to. Tapos, magbigay ako ng modification or kung kailangan ba niya na, kailangan muna, practice muna kami one-on-one. Kung ano yung skill na kailangan for that specific PE class. Bago kami po mag-integrate dun sa group. Bago siya mag-group. And then, minsan, yung mga skills na kailangan nila, na siguro parang medyo challenging for them dun sa PE class na yon, ipapractice namin yun sa PT session. Or kung meron pang mga kailangan si child na mga things or skills or anything na we can target in PT, doon namin siya i-target dito sa therapy room. Parang ganun sa amin. And more on collaboration talaga yung very important here. Kasi kailangan ini-endorse mo din sa mga teachers kung ano yung mga ginagawa nyo. For example, galing siya dito sa therapy room, ganito yung mga activities, medyo pagod siya. So, pag ipumunta siya doon, mag-reading siya. So, ma-expect mo na medyo nantok siya, medyo pagod, medyo hingal. Ayun. For SP naman, syempre more on communication kami. So, ang nangyayari is, compared nga sa clinical setup na parang the SP is the one who really does the work para makapag-communicate yung child. Dito, ang ginagawa is more of, syempre, ina-assess ng SP ano ba yung skills ng child. Tapos, titignan niya yung foundational skills na pwede niya ituro sa child. And then, ituturo naman ng SP dun sa other teachers how to teach the child yung skills na yan. Yeah, so ang role ng SPs more is to teach. Oo. Kunwari yung AAC. Okay, so marami kasing kids dito na nag-AAC or alternative and augmentative communication. Wow! Yes. So dito kasi, syempre, may budget sila. Oh! May budget! So, ang daming iPads dito na Okay. halos lahat ng non-speaking kids or mga minimally speaking na kids, they're given access to AAC agad. Kasi AAC doesn't hinder language development. Verbal language development, spoken language development. True. It helps it. So, ayun. So, mayroong AAC and then, hindi lang yung SP ang may AAC. Lahat. Lahat is parang need, hindi naman need, pero parang to model din. yeah, oo. Parang helpful siya. Basta parang everyone given access to iPad. So, maraming may iPads dito. Maraming iPads. So, ayun. Tapos, tinuturuan ng SP yung mga teachers dito how to model, ano yung mga target na words, ano yung mga functional na words for the kid. So, ayun. Hindi lang yung, kahit na hindi AAC certified yung other people, they can also still know, they can also still learn how to use the AAC. And that's the role of the SP. Tuturuan sila paano. Yeah, tsaka kasi nakakatulong yun sa kapag communicate mo sa oo. child. Kasi if yung main mode of communication niya is through the AAC, pero mas maganda if through the AAC ka rin makapag-communicate sa kanya, Yeah. no? And parang, for us PTs naman, parang minsan din nagiging mas, parang mas nagiging madali mag-facilitate ng pag-model nun or paggamit ng words. Especially if yung kid is mahilig mag-move. And yung mga core words niya is parang movement, parang shooting, parang may kinukuha siya, may nagja-jump, mga ganon, mga ganong Tsaka words. yung mismong needs niya. Kunwari, help, Yeah. yung mga Help. ganon. Or water, break, yung mga ganon. So, Yeah. Pag parang I need a break, usually naman, pag I need a break ka, pag when you do something na physically nakakapagod. So yun, pag may mga PT session, parang helpful din for us PTs na gumamit din ng AAC, di ba? Para mas madali mag-communicate with the child and mas madali mag-facilitate ng movement. true. So, since nga may isang department na parang naka-assign talaga for special needs and offering support, very closely nakaka-collaborate din. So, nakaka-delegate ng tasks. So, ayun nga, yung role ng SP lang talaga is to assess and know what they need and then
teach others. So, kunwari, sa clinical setting, di ba, parang sinasarili natin yung language support na kailangan ng kids. So, tayo pa yung nagtuturo sa kanila kung ano yung mga meaning ng words. Tayo nagtuturo magbasa. Yeah. So, here, parang hindi na natuturo yun ng SP kasi teachers ang may sariling role din sila to educate the kids with literacy, maths, ganyan. So, nakafocus lang din talaga yung SP sa communication ng kids. Nakakapag-delegate ng tasks. Tapos when it comes to OT, walang OT sa amin. Yes. Disclaimer. OT. Disclaimer. OT. Pero, syempre, na-expose kami sa work of the OT and kung paano siya na-integrate sa buong team. So, syempre yung OT more on regulation siya. So, here, tinuturuan nila yung mga teachers and everyone kung paano ano yung regulation needs ng bata. And kung paano siya tutulungan. Yes. So, kaya ang daming bata dito na sobrang bihira maging dysregulated. Yeah. Yes. Because everyone, they learn how to help the kid regulate. Especially yung mga EAs nila Yeah, who work educational closely with them. assistants. Yes. Oo, yung parang the whole day kasama nila. So parang may mga bata na in between classes, kailangan talaga nila mag-move. Yeah. Kasi if nag-sit still sila, parang ma-dysregulate sila. And parang alam ng mga EAs yun. So in between classes, dadalhin muna sila sa therapy room to decompress or move around, let out kung anong energy yung nasa katawan nila. Especially kapag nasa matagal na class, mga art class, na 1 hour, 10 minutes, no? Tapos nakasit still ka lang. Yes. So very important talaga yun. Mga sensory regulation actually in all settings. Yeah. Kahit hindi lang basta therapy. Especially sa school. Also, may dadagdag pala ako. May access din ng everyone sa profiles ng students. So, every Mga day, sensory differences. Sensory differences, mga self-advocacy slides nila, ano yung mga goals nila para sa sarili nila. And lahat nag-take down talaga ng notes every day. So, kung ano man yung, kunwari for the week, nag-update with each other kung ano yung mga nangyayari sa kids at home, kung ano yung i-expect natin for the day, yun. Tapos yung daily notes din. Yeah. Nakaka-help talaga yung daily notes. Tsaka bukod dito, parang nagko-collaborate din tayo with the parents, di ba? Dahil dun sa communication with them. Kasi important din na alam natin kung ano ba yung state nila at home. At home, yeah. Yeah. Kasi hindi naman yung sa bahay, hindi natin hawak yun. So minsan siguro meron times na napuyat sila siya. sa bahay. Yeah, iba sila sa bahay. Yeah, kasi mas comfortable sila doon. And parang minsan nagsasabi din yung parents na expect natin na yung kid ko ay may sakit or may naramdaman. Antok. Oo, naantok. May naramdaman sa tiyan, especially. Or masakit ulo. Napuyat kagabi, di nakatulog. Ganon. So parang pagdating nila dito, alam natin, expect natin, we can modify activity. Bawa, mas dysregulated sila pagpasok. Isip na, it's okay na, wag mo natin push with activity. I-regulate muna natin sila. When they're calm, kaya tayo mag-try. Yeah. And add ko rin, kasi it's the season now. Flu season. Well, true naman. Pero like for the collaboration then with the parents, yung goals nila, it's not just the whole team. They have a parent-teachers conference. Nakasama yung parents na they make the goals together. Sabay-sabay sila. So like it's more than 1 hour of conversation na nagbibigay ng input everyone. Yeah. Kasi pag ganun talaga mas holistic. Mas nagiging very individualized ng goals for the kid. So, ayun. Haba ng ating sagot. Haba ng second na. So, ito na mga ating last question. So, ano nga ba yung importance of supporting participation in the educational environment? Ayan. Okay. Thought process. So, ano nga ba? Ba't nga ba siya importante? Well, dito naman talaga kasi mostly nag-stay yung students. Pag estudyante ka, 10 months na buhay mo nasa
True, class. in a year. Oo. In a year. Tapos or ilang like, oras yan sa isang years. araw. Oo, 18 years. For 18 years. That's college. So, ayun. So, parang maganda talaga na you support the child kung saan siya most of the time. Yeah. Sa kanya natural environment. no? Kasi at this point, natural environment talaga nila ang school. Not just the home. Yeah. So, we need to see how they are at school, how they do, ano yung supports na need nila. In, parang, in connection din with our professions. So, ayun. Ikaw po, Miss Bo. Thoughts. I agree. I agree with Miss Rania. Same Oo, same connection. 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 Oh, Ayun. aside from that, well, I'm gonna add Uy, may something. dagdag pa siya. Nakita ko yung naalala ko yung may Okay. sasagot ko. Kasi meron din silang peer group classes. Kung saan, yung mga classmates nila from their classes, dinadala sa here sa SLS, which is yung department. What is SLS? Oh, ayun, hindi pala natin. Specialized Learning Support. Bless. Yes. So, ayun, dinadala sila here, tapos they just play together. So, parang ang purpose nun is to build connection sa kanila din. And for their Yeah. classmates to really see kung ano yung environment nila. To understand them better. Which is really something din. Kasi sila yung makakasama ng student. Agree. So, parang maganda na understand talaga nila kung ano yung circumstances ng classmate nila para rin to support the student better. Yeah. So, yun. So, aside pa pala dun sa peer group, mayroon din peer education. Hindi ko sure kung kakastart lang, but so during morning meetings ng kids, nagpe-present sila sa class nila about themselves, kung ano yung mga interests nila, saan sila magaling, ito yung mga gusto nilang gawin during the class, or how their classmates can help them. Ayun. Na-educate din talaga everyone in the classroom. Tapos, kasi pili lang yung nakakasali sa peer group. Yeah. Kung sino lang yung gustong isama ng kid. So, sa peer education, as in lahat, buong class nila. And may kasama sila doong teacher and therapists. Yeah. So, mahalaga talaga na parang magkakaintindihan. Di lang yung... Everyone. Everyone. Kaya yung mga klase niya, especially yung mga lagi niya nakakasama. True. So, parang very important na i-support natin yung participation ng kid sa mismo environment niya. Kasi, at the end of the day, parang kung makapag-participate siya sa classes niya, that's how they will learn. And yun naman yung gusto natin mangyari, di ba? Mag-learn sila in their, kung ano man yung kailangan nila ma-learn sa school. Yeah, para mag-thrive sila in their education. Kasi education is the key to success. Wow! Ayun. Hindi. Ano ba? Education is not the key to success. Oh, what is Money is. Ayun. Joke lang yun, guys. So, ayun. Do you want to add Ayan. anything more? The school-based therapy. Siguro important din yung yung role natin as therapists. Kasi parang nakakapagbigay tayo ng inputs natin na syempre tayo patagal nating inaral yung sa PT movement, kung paano mas ma-support ang movement ng isang person. Kaya naman in terms of communication, ganun, di ba? So parang important na makakapagbigay tayo ng input sa mga teachers na ang yung main goal nila is to educate the child. Tapos tayo naman dun sa mga iba niyang supports na need. Para each one has their own role. Kasi hindi naman pwede na akuin mo lahat. True. Oo. Yeah. That will be very hard. Naka-toxic siya. Oo. Tsaka, yung pag medyo stressed ka na, nakakawa talaga yung kids. Yeah. Dysregulated adult plus regulated kid equals Dysregulated kid. Yeah. Yes. But disclaimer, everyone, this is for ISM. Yes. Yeah. ISM. We don't know other school-based therapy. School-based therapy in ISM. Yes. Okay. So, i-wrap up na natin ang ating discussion.
So, ano yung parang nakikita yung key points nyo for school-based therapy as an SP and as a PT intern? Okay. For SP, Mm. for me, ang key point here is, like, SPs here, ang role talaga is to, yun na, to help the student communicate. But aside from that, we also help the people around the student, the teachers, and the educational assistants to know how to communicate with the student and to help the student communicate. So we Yeah. teach them how to help the student communicate. So parang teacher tayo nung student, but we're also teachers ng everyone. Teachers ng teachers. Yes, when it Yeah. comes to communicating, when it comes to really communication needs ng student. So, sa akin naman, for a PT perspective, parang support, syempre, how the student moves in his environment sa school. So, if halimbawa, kailangan niya ng assistive device like a wheelchair or a splint, we teach the people around them paano siya i-facilitate. So, for example, sa wheelchair, paano nga ba tuturuan yung kid kung paano mag-wheel ng tama. So, kung kailangan, if they need na ipoprop mo muna yung kamay para mag-forward siya, or sabihin mo, bigyan mo siya ng direction, or kung hirap siya with following, bibigyan mo siya ng something na kaya niyang i-track na madali. So, for example, standing in front of him para hindi siya nalilito where to go. Diba? Or tas yung mga sa splints naman or sa mga kailangan nila na AFO, Yes, yung mga marunong nalagay sa ako. paa. Yes, Ah, marunong ka. same. Diba? So, syempre kailangan alam din ng mga tao doon na kung paano siya isuot, Yeah. at kung paano siya ilagay, at kung para saan siya. Para safe yung kid natin. And then, another pa is, syempre, supporting movement in PE. Kasi syempre, not all the time naman is andun yung mga PTs to push in sa lahat ng classes. Mostly, yung mga kasama niya is mga EAs niya, mga teachers. So, pag doon, we teach them na kung ano yung mga kailangang supports ng bata. Kung, diba, yung activity to, it's too much for him. Ano yung kailangan mo i-modify para mas makapag-participate siya. So, Yeah. for example, kailangan niya ba ng implements ng para mas madaling makahawak. So, for example, pwedeng lagyan ng rubber para hindi niya para hirap siya mag-grip. Lagyan ng rubber para hindi naka-attach na siya. So, madali siya makapag-hit siya. For example, or masyadong masakit sa kamay niya. Kailangan ba ng for volleyball to So, kailangan ba niya ng mas malambot na bola? Kasi kung kaya naman niya yung movement, pero may something lang that's hindering it, doon kami pumapasok. So, parang remove barriers. Yes, remove barriers. Tsaka, doon sa facilitating movement. So, if for example, kailangan niya ng, yung instructions, mas nagtathrive siya if, imbis na sabihin mo na, do this, do that, do that. Step 1, step 2, step 3. Mas nagtathrive siya if, pakita mo na lang. So, ganun yung modeling kung paano mo i-facilitate. So, we teach then kung paano mo facilitate ng mga people around ng child, kung paano siya mas makapag-participate dun sa mga classes niya, especially sa PE. Or if hindi man sa PE, movement itself, moving around actually nung klase. Kung nahirapan siya mag-transition from one class to another, ayun din. Ayun. So, since na-mention naman na yung SP, I guess I'll take the OT perspective. Yes, OT! But disclaimer, wala po sa amin ng OT. Okay. So, parang based lang din sa mga na-observe natin dito. Very important yung regulation for the kids. Kasi parang they can't learn if they're not feeling Dysregulated. their best. Yeah, true. Pag dysregulated siya. Oo, pag dysregulated sila. So, important din yun for OTs na ma-assess sila kung ano yung mga needs nila, mag-provide ng suggestions to others na nag-work closely with the kids. So, anong pwede namin gawin para ma-facilitate din yung learning ng kids, like kunwari sa mga nagsusulat na parang hindi pa gaano master magsulat. So, ano yung mga need niyang supports? Writing tools. Oo, Yes. writing tools or Supports need. lalo na din with sensory differences ng kids. So, ano yung mga kailangan nilang
strategies na pwede ma-apply during the class or transitions or anything sa everyday nilang ginagawa here. Yun. So we OTs teach the other members of the team also. So ayun. Yes, OT! Okay, so I think that wraps up our discussion about school-based therapy. So we hope na marami kayo natutunan sa amin, even though medyo kami. Medyo magulo. Magulo. Gumagaling-galang. Kung may tanong kayo, PM nyo na lang kami. Yes, just PM us. Here's our socials. Oh, naglagay! Parang di pinutos sa Ayun. So, yun. Comment down below. Comment down below what you think about Pero our yung sagot video. namin PM. So, yun. Thank you guys for watching PST. PST ba? That makes me think. Oy, explain mo bakit Means physical And speech speech therapists. Kaya siya, psst. Yeah. Yung that makes me think next video. That's for our next video. Yes. Okay. Bye. So, bye guys, and see you Bye. on our next podcast.